Yun guys, no? um, Alam mo, kahit saan ka man pumunta o kahit saan ka man pumaroon, basta ikaw ay papasok sa mga lugar na halimbawa ay establishmento, no? Ano nga ba yung establishmento? Ay yung mga lugar na o yung mga tawag doon, mga kumpanya na establish o yung mga nalegit na kumpanya na nakarehistro sa ating gobyerno, no? Ay yung mga company, ano ba yun, mga restaurant, building, mall, o kahit ano pa man na isang bagay na papasok ka, no? O mga bagay na pupuntahan mo, no? Halos lahat ng nakapaligid sa atin ay may mga establishmento, no? Syempre, sa bawat establishmento ay may mga kanya-kanyang tinatawag na rules, no? Sa basketball may rules, sa paglalaro ng baraan may rules, no? Ano ba, sa larong jackstone may rules, no? Sa larong volleyball may rules. O kahit ano ba mga sports na papasukan mo, may rules. Okay. Pero kadalasan hindi natin maiwasan magsisihan sa mga bagay-bagay kahit na alam nating rules, no? Tingin mo bakit nangyayari yung mga sisihan kahit alam natin yung rules kapag umenter tayo sa isang lugar o sa mga bagay na ating pinapasukan? Tingin mo bakit? Alam mo kasi hindi, ito yung mga kadalasan diyan. Ito yung kadalasan diyan na sasabihin ko. Kasi kadalasan may mga gusto tayong ibang maganap eh. Meron tayong gustong mga bagay na gusto nating maganap o mangyari, no? Na kadalasan eh na tatamaan yung rules. Siyempre, kadalasan kapag pumasok ka sa isang establishmento, then tatamaan mo yung rules, siyempre mababiolate mo yon, diba? O ikaw ay mapapaul. Sa basketball, kung sa basketball eh, kapag nasagi mo yung o nasiko mo yung kalaro mo, so ikaw ay tatawagan ng foul o anumang violation yun, diba? So mabibilangan ka doon sa basketball, diba? Nagsaba out ka, no? So syempre ay nang kasama sa realidad, no? Kadalasan naiinis tayo, no? Sabi, bakit kasi dapat ganyan, no? Dapat ganun, no? Dapat ganito, no? Dapat ganyan, no? Pero di natin napapansin eh, may mga nasasagi tayong mga rules sa ating mga napapasukan, diba? So dapat yung sakto lang, diba? Yung tipong para hindi maiwasan yung hisayan kapag ganyan yung nangyari, kapag ganyan yung nangyari, no? Siyempre kapag nangyari yung sisihan na ganyan, si ganito ganyan, si ganang ganyan, siyempre ano mangyayari nun, diba? Pre, magkakagulo nun, no? Tapos magsisihang kayo ng walang hangganan hanggang sa tumanda na kayo, magsisihan pa rin kayo hanggang nasa langit na yung kaluluwa nyo, nandun na kayo sa langit o nasa impyerno man yung kaluluwa ninyo, eh magsisisihan kayo na magsisihan yung mga kaluluwa ninyo, no? Kumbaga dinala yan nasa impyerno kayo sa langit, no? Kahit kaluluwa na kayo, nagsisihan pa rin kayo, no? So ganun yung guys, no? Para hindi magsisihan, no? O kahit sa mga sugal eh, ano bang sugal, diba? Sugal ka, siyempre pumunta ka sa lugar, sa isang sugalan, din tumaya ka doon, nag-play ka doon, siyempre may time talaga na matalo ka, no? May time naman na manalo ka. So ang pinaka point ko doon eh, kapag natalo ka, sinisi mo yung mga nandun,
no? Hindi, siyempre mabubulabog yung mabubulabog yung sugalan. O ba, naglalaro kayo ng mga tropa mo ng bara. Ano ba yung mga bara, yung mga dakinay, yung mga pusoy, mga ganun. Mga plus is, no? Tapos yung siyempre, dalasan dyan, nagsisisiyan, tapos, minsan dyan, nagpapanuntukan. Hindi ang baduy na kumbaga parang pinapangit na yung nun. Kasi nga, nagsisiyan, no? So, yun guys. So, ganun talaga guys. No? Para may iwasan yung sisiyan. Kung yung doon, sundin na lang yung pinaka rules. Nang sa ganun, may iwasan yung sisiyan. No?